pinag-aagawang Bonifacio Global City o BGC, maaring pagkakitaan ng bilyon-bilyong piso dahil sa patuloy na umuusbong na komersyo sa naturang lugar. Idagdag pa riyan ang posibleng paglipat daw doon ng PSE o ng Philippine Stock Exchange. Ano nga bang epekto sakaling mawala ang BGC sa Taguig? Live mula sa Bonifacio Global City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, bilyong pisong kita yan na sinasabi ng mga eksperto na dahilan ng pag-aagawan ng Makati at Taguig sa Bonifacio Global City o BGC. Tabi-tabing BPOs o call centers, headquarters at marketing centers ng iba't ibang korporasyon at mga nangungupahang opisina, maliban pa riyan ang mga high-end mall, restaurant, condominium, hotel at ospital. Yan lang naman ang mga makikita sa Bonifacio Global City na itinuturing na prime spot. It might become yung yung financial center kasi ang alam natin balang araw talagang lilipat ang stock exchange diyan sa Global City. So pag nandyan na yan, so makikita natin yung financial center. Maaaring araw umabot sa bilyong piso ang karagdagang kita sa Makati sakaling mapunta talaga ang BGC sa kanila. Yung income nila ngayon ng Makati, yun ang alam natin, no? Makati at saka Quezon City naglalaban for riches. Mga around 10 to 12 billion pesos yung budget yata eh. Siguro baka pag dagdagan mo ng 1 to 2 billion yung from BGC. I'm sure iniisip ng Taguig yan. Paliwanag ng isang taxation expert, nakasaad sa konstitusyon na karapatan ng isang LGU na kumuha ng buwis mula sa sino mang uukupa o mangungupahan sa lupang kanilang nasasakupan. Nariyan ang kita mula sa real property tax o amilyar. Business permit na ang halaga raw ng babayaran ay base sa kung gaano kalaki ang kinikita ng isang negosyo at franchise tax. Ang mga ito lahat daw meron sa BGC. Pero maapektuhan din daw ang kita ng Taguig mula sa external sources sa pamamagitan ng IRA kung sakaling mawala sa kanila ang BGC. Ang basihan ng IRA is land area and population. So kung tatanggalin mo yung 700 plus hectares na yun, una, mababawasan yung land area niya. And syempre, marami rin dun mga nakatira, mababawasan ng population niya. So ang IRA din ng Taguig, bumaba din, liliit. Ayon sa Taguig, 80% ng pondo para sa kanilang mga proyekto ay mula sa kita nila sa BGC. Di man nagbigay ng figure. Ayon sa source ng GMA News, posible raw na umabot sa 4.5 bilyong piso ang kinikita ng Taguig kada taon mula sa BGC. Ano nga ba ang pwedeng maging epekto ng pagkawala ng BGC sa Taguig kung sakali? Makikinabang din naman ang Taguig kasi magkakaroon naman ng spillover sa kanila. Pero mawawala sa income nila yung income na nandun talaga sa BGC. The way na the two mayors are talking, hindi ako magtataka kung may lalabas din dito na mga agreements. Tinanong namin ang ilang nagtatrabaho sa BGC at residente ng lugar kumpara sa kanila, saan ba dapat mapunta ang BGC? Sa tingin ko sa Makati. Sa Makati. Bakit? Kasi tingnan mo naman yung itsura ng Ayala ngayon or yung, di ba sila yung business capital ng Philippines. Mas okay na siguro dito sa Taguig na lang. Bakit po? Mas lower yung tax eh. Hatiin na lang siguro nila. Depende sa jurisdiction na lang siguro. At habang umiinit ang pagkatalo ng Taguig at Makati, payo ng ekonomista at mga eksperto, huwag na itong palalain dahil baka mawalan ng gana at kumambyo pa ang mga investor. You don't want to kill the goose with the to lay the golden egg. Jessica, matapos nga makapag-usap ng Mayor Binay at Mayor Cayetano kahapon, ay humupa ang atensyon dito sa BGC at sa ating pag-ikot ngayong gabi ay normal at maayos, mapayapa naman sitwasyon. Sa ngayon, ayon sa datos na nakuha natin, merong 176 na operational at ongoing construction ng buildings o gusali ang meron dito sa BGC. In terms of population naman kada araw, Jessica, meron ng BGC na tinatayang 40,000 office workers na pumapasok araw-araw, 9,000 na estudyante at mahigit 320,000 na mamimili, shoppers at mga bisita. Jessica? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.